Hey guys, kung may plano kayong pumunta ng White Beach, Puerto Galera, especially this coming Holy Week, bigyan ko kayo ng options na mga resorts na pwede ninyong i-consider. Etong nakarang travel ko ay sa Dreamwave Beach Resort kami nagstay na isa sa mga beachfront resorts sa White Beach, Puerto Galera. Pero I will give you 8 more resorts to choose from na pinagstayhan din namin dati at isinama ko na ang kanilang contact numbers para mapag-inquire kayo ng availability ng rooms nila. Pero bigyan ko muna kayo ng mabilisang update sa mga babayaran ninyo papunta ng Galera. Dito ako laging sumasakay sa terminal sa Mega Mall sa EDSA kasi may bus dito papunta ng Batangas Pier at 290 pesos lang pamasahe. Ibababa kayo sa mismong Batangas Port at maglalakad na lang kayo papasok ng terminal. Pwedeng dito sa Batangas Port na kayo bumili ng ticket papunta ng Balatero Port, pero based on my experience ay laging mahaba ang pila at ubusan ng ticket lalo na pag peak season, kaya mag-book na kayo ng ticket online para less hassle. Pumunta lang kayo sa website ng Puerto Galera Transport at mag-book kayo ng ticket. Ito ang mga fast craft ferry na maghatid sa inyo sa Balatero Port. You can choose between Island Water, Galerian at Montenegro at ito ang schedule ng mga trips nila. Island Water may pinakamaagang trip na 7:30 AM at Galerian naman ang may last trip na 4:30 PM. Book nyo na rin yung ticket nyo pabalik para hindi kayo maubusan ng ticket at ito ang schedule ng mga trips nila pabalik ng Batangas Port. Based sa latest update nila, they are now accepting bookings for the Holy Week which is April 1 to 5. Scroll down lang kayo at pumunta sa online booking form at ilagay ang details ng inyong travel. 805 ang regular na pamasahe if you book on. Pag may ticket na kayo, ay dumiretso kayo sa terminal ticket booth para bayaran ang terminal fee na 30 pesos. Tapos ay papasok na kayo sa passenger area kung saan kayo maghihintay ng departure ng ferry ninyo. Malaki ang terminal nila at newly renovated kaya komportable kayo maghihintay. Ito ang ferry ng Galerian at ito ang sinakyan ko nung nakarang biyahe ko pa Galera. Check your ticket kasi may seat assignment yan. Hanapin nyo lang yung designated seat nyo and enjoy the bumpy ride. Nasa 45 minutes to an hour ang biyahe kaya bring snacks or download a movie that you can watch. Ibababa kayo sa Port of Puerto Galera na tinatawag ding Balatero Port at dito ay mababayaran kayong environmental fee na 120 pesos at sumakay lang kayo ng tricycle papunta ng White Beach for 200 pesos. Ang unang resort na recommend ko ay ang Dreamwave Beach Resort na pinagstayhan ko nung nakaraan. This is a beachfront resort na sobrang convenient if you want a quick access to the beach. Madali lang siyang hanapin kasi it has the Santorini vibe na may white and blue accent na mananotice mo agad pag nasa beach area ka. At may sobrang gandang view sila ng beach sa kanilang balcony, kaya isa ito sa mga gandang resort na i-recommend ko sa White Beach, Puerto Galera. I booked a superior room in Agoda for 1,817 pesos per night kasi off-peak nung nagstay ako sa kanila, but when I checked today, 3,000 pesos per night na siya, which is expected because of the coming holiday. Nagtataas ng rate ang lahat ng resort sa Puerto Galera pag peak season nila. 2 PM ang check-in time pero they allowed me to check-in early at depende ito sa availability ng mga rooms. Mabilis ang check-in at wala silang hininging room deposit pero i-explain nila ang mga rules para alam mo. This is the room that they gave me. Meron siyang semi-double bed with clean and comfortable beddings, may coffee table sa isang side at malaking salamin at lampshade table naman sa kabila. Medyo compact yung room pero makakagalaw ka naman na maayos. Malakas ang aircon at ang wifi sa room, hingi lang kayo ng passcode sa reception area. Sa harap ng kama ay may TV cabinet at ang provided nilang essentials like bottled water, tissue at toiletries. Sa mga drawers na yan ninyo ilalagay ang mga gamit ninyo kasi walang ibang cabinet sa room. At ito yung CR ng room. May sliding door that separate the shower area, may hot and cold water, malakas ang water pressure at meron siyang bidet. Malapit sa balcony ang room na binigay sa amin at masarap tumambay dito at perfect spot to watch the sunset. Nagamit ko yung area na to nung nagpa-henna tattoo ako. Dito muna ako nagpatuyo ng henna para iwas mancha sa room. We were given a room sa 3rd floor which is good kasi hindi gaano rinig ang ingay ng katabing resto bar. I highly recommend this resort kasi bukod sa komportable ang stay namin ay accommodating ang mga staff nila bukod sa sobrang ganda ng location ng resort na to. The second resort that I will show you is the Medellins Beach Resort na nasa may likod lang ng Dreamwave at yan ang contact number nila. If you are traveling with a big group, this is the resort that you should book. This room can accommodate 6 to 8 people and there's still enough space para makagalaw kayo na maayos. Mga 3 minutes walk to the beach lang siya pero isa ito sa may malalaking room sa Galera. This is an air-conditioned room na may sariling CR. Sobrang basic lang ng room but it has the things you need and it was made for a family or big group of people traveling together.
Another resort that's good for a group of travelers is the Queen of Isle at ayan ang contact number nila. Meron din silang malalaking rooms that can fit 4 to 6 people. May room sila na may dalawang malaking kama and there's still a space in between and you can put another bed there. Kaya naman siguro hanggang 8 packs sa room na to kasi may extra space pa naman, but contact them kasi usually there's an extra fee for additional heads. Malaki yung room at may malaking cabinet para sa mga gamit nyo, may sarili siyang CR, may hot and cold shower at merong bidet. They also have a small room for 2, kompleto din to sa mga gamit na kailangan nyo. Contact nyo na lang sila to check for their room availability at yung latest room rate nila. Isama ko na din dito yung lumang video ko ng mga resorts sa Galera para may options kayo. First on our list is Banguera Inn. Nakapag-stay na ako sa kanila ng 3 beses kasi bukod sa sobrang lapit nila sa beach ay sobrang ganda ng rooftop nila na ipapakita ko sa inyo mamaya. Message nyo na si Kuya Arman sa number na nilagay ko sa unahan ng video na to o kaya sa Facebook page nila, type nyo lang Banguera Inn at siya mismo ang magre-reply sa inyo. 1,500 ang bigay niya sa room namin kasi suki na kami sa resort nila pero iba daw ang rate kapag peak season which is Holy Week kaya message nyo na siya sa Facebook para malaman nyo kung magkano rooms nila at kung may availability pa. Sobrang simple lang ng room nila, may queen size bed, cabinet, bedside table at coffee table. Air conditioned din siya pero may ceiling fan kung gusto nyong gamitin. May wall-mounted TV, malaking salamin at malinis na CR. May hot and cold shower siya pero medyo matagal nga lang ng konti uminit ang tubig. Wala siyang kasamang shampoo at sabon sa room pero may tindahan sa likod mismo nila kung saan kayo makakabili ng mga kailangan nyo. Ito ang pinaka gusto kong parte ng resort nila, ang kanilang rooftop na may magandang view ng dagat at ng bundok at dito nyo makikita ang windmills ng Mindoro. Masarap dito tumambay kasi bukod sa mahangin ay sobrang komportable ang mga sofa nila. Na-try din namin dito mag-inuman sa taas kaya sobrang favorite ko ang rooftop nila. Second on our list is Marion Ruse Resort kung saan kami nagstay nung third day namin sa Galera at sobrang lapit din nito sa beach. Meron silang resto bar kung saan pwede kayo kumain at uminom at dito din nila isi-serve yung free breakfast nyo na kasama sa inyong accommodation. Ito ang itsura ng room nila na good for 2 na 1,800 pesos with breakfast. Spacious siya, may cabinet, coffee table, wall-mounted TV at ang maganda sa kanila ay meron siyang vault kung saan pwede ninyong ilagay ang inyong mga valuables. Nagpo-provide din sila ng sabon, shampoo at tissue at meron din silang hot and cold shower. Meron din silang rooms para sa malakihang grupo at ito ang itsura ng loob ng room nila na good for 4 to 6 persons. Contact nyo sila sa phone number na nilagay ko sa unahan para malaman nyo kung may availability pa sila at kung ano ang rate nila ngayong peak season. Third on our option ay ang South View Resort na 2 minutes walk to the beach lang. Ang gusto ko dito ay may sarili kayong kitchen sink para sa mga gustong magluto o magdala ng pagkain dito sa Galera. Air conditioned ang room nila pero merong ceiling fan kung gusto nyong gamitin at meron din silang hot and cold shower. 2,500 ang room nila na good for 2 at ang room na good for 4 ay nasa 3,000 pesos. Contact nyo sila sa phone number na nilagay ko sa unahan para malaman nyo ang rate nila ngayong Holy Week. Meron din silang rooms para sa malalaking grupo. Itong room na to merong 2 queen-sized bed at meron siyang extra bed foam na at kasya dito ang 6 to 8 persons. Ang pang-apat na resort natin ay ang White Beach Resort where I stayed when I visited Puerto Galera for the first time. Sobrang dami nilang rooms at meron pa daw na mga vacant rooms for Holy Week, sabi ni Ate Fatima na nagmamanage ng resort. Yung 2 packs ay 2,500 at ang room na good for 4 packs ay 4,000 pesos. Tawagan nyo na lang yung number para makapag-inquire kayo.
Ito ang sample room nila na good for 48 packs, air-conditioned siya at may hot and cold shower. At ang pinakamaganda sa resort nila ay located siya sa mismong beachfront ng Puerto Galera. Number 5 sa listahan natin ang Galerian Roses Inn na may malalaking kwarto na sakto sa mga grupo na pupunta ng Galera. May 2 kama kada kwarto at sa ilalim ay may 2 malalaking bed foams para sa madamihang mag-i-stay dito. Meron lang silang 4 na rooms at kada kwarto ay kaya ang 6 to 8 persons at 2 minutes walk to the beach lang siya. Nilagay ko din ang contact number nila sa unahan para sa mga gustong mag-inquire. Ang Gardas Resort naman ay katabi lang ng Banguera Inn. May 3 floors siya ng malalaking rooms na pwede sa mga grupo na pupunta ng Galera. Ang unang kwarto na pinakita nila sa akin ay may double deck at meron siyang queen size bed na kaya ang 6 to 8 persons. Air conditioned siya at may ref sa loob, may water heater at may wall mounted na electric fan. Ang second room na pinakita nila ay malaki din na may 2 queen sized beds na kaya ang 6 na tao at meron din silang rooftop na pwede ninyong tambayan. Pagdating sa pagkain, ito ang aming gastos para may idea kayo. Itong set ng sinigang, lechong kawale at chop suey ay 1,300 lamang sa Marian Rus Restaurant. Trinay namin itong halo-halo sa Ugat Restaurant na 420 pesos ang isa na sulit kasi madami siyang laman at siniserve nila ito sa loob ng fresh na buko. Pero kung gusto nyo ay mura at masarap na halo-halo ay hanapin nyo ang Galerian Roses Bar kung saan makakabili kayo ng halo-halo for 70 pesos. Madami kayong mabibilhan na murang silog meals na only rice na sa halagang 180 pesos, maglakad-lakad lang kayo doon sa front beach. Itong famous na Mindoro Sling nila na mixture of different drinks and juices ay 550 pesos ang isang pitcher. Tour ko kayo para makita nyo ang nightlife sa Puerto Galera. Check nyo na din sa last part ng video ang summary ng expenses namin at kung saan makakabili ng ticket pabalik ng Batangas Port.
ticket na malapit sa entrance ng Balatero Port, meron kayong dalawang options, ang Montenegro at ang Island Water, at nakadisplay sa screen ang schedule at rates nila. Since papunta ng Galera ay sumakay kami ng Roro vessel, itatry naman namin ngayon ang fast craft ng Island Water para makita nyo ang loob niya. 620 pesos ang binayaran namin kada isa para sa fast craft na papunta ng Batangas Port. Pagdating nyo sa loob ay may babayaran kayo na passenger terminal fee na 10 pesos per person. Ito ang fast craft ng Island Waters na sinakyan namin pabalik ng Batangas Port. Automatic, pagbili nyo ng ticket ay may naka-assigned na seat number sa inyo at hahanapin nyo na lang yon pagpasok nyo ng vessel. At dumating na nga kami sa Batangas Port. At paglabas nyo mismo ng pier ay makikita nyo na ang bus terminal at dito na kayo sasakay pabalik ng Manila. Thank you for watching our vlog, and please don't forget to like and subscribe. Comment down for any questions that you have and we will try to answer them. Our vlog is already monetized and we appreciate if you will not skip the ads as we earn from them and we use it for our next travel. Thanks everyone and God bless.